Welcome sa aming programang Bebe Sweet Story. Ito na po ang part 3. Enjoy! Lumipas ang mahigit kalahating oras. Nag-inat si Pia. Parehas kaming nasa sahig samantalang si Alvin ay nakaupo sa sofa at nagkukunwaring nagbabasa. Grabe, ganun lang pala kadali. Thank you talaga Kuya Aaron. Ngumiti ako at nag-thumbs up. Madali kang turuan. Mabilis mong napipick up yung mga sinasabi ko eh. Puri ko dahil totoo naman. Ngumiti siya sa akin. Uy, Alvin, inaanto ka na. Puna ng dalagita. Nagkanda iling-iling ang kapatid ko. Uy, hindi Enjoy nga ako nagbabasa eh. Pasikat nito sabay hawak sa libro ni Pia. Pareho kaming natawa ng dalagita. Baliktad yung libro. Puna ko, kaya tawa ng tawa si Pia. Napahiya si Alvin, pero napangiti na lamang, sabay kamot ng ulo. Matagal pa ba kayo dyan? Nagkatinginan kami ni Pia. Inaantok na ba kayo? Ikaw, Kuya Aaron? Tanong niya kaya umiling ako dito. Kakagising ko nga lang eh. Tsaka wala naman akong pasok mamaya. Ngumiti si Pia. Ikaw Alvin, sleep ka na kung inaantok ka na. Diyan lang naman ako sa tapat eh. Umiling-iling si Alvin at gumaya sa amin. Naupo din siya sa sahig at nakaisyoso. Hindi, kaya pa. Pasikat niya sa amin. Napailing na lamang ako at pinagpatuloy ang pagtuturo kay Pia. Maya-maya, may inabot siya sa aking notebook. Kuya, turuan mo nga ako dito. Anong meaning ng mga words na to? Wika ng dalagita. Oh sure, ano ba yan? Inabot niya sa akin ang notebook at binasa ko naman ang mga nakasulat. Pero napatda ko sa nakita. Napatingin ako kay Pia. Nag-iwas ng tingin ng dalagita. Pasimple kong tumingin kay Alvin. Pipikit-pikit ang mokong. Napapalunok ako. Hindi ko alam ang gagawin hanggang sa magpasyang sakyan ang trip ni Pia. Sinulat ko ang meaning ng sinulat niya. Pagkuwan ay binalik ito. Agad namang tinanggap ng dalagita ang notebook at binasa ang aking sinulat. Napakagatlabi siya. Grabe, ang cute talaga ni Pia. Muli siyang nagsulat. Lalo naman akong na-excite. Halos satakin ko na yung notebook nang akma niya itong iabot. Pagtingin ko sa nakasulat ay napangiti ako. Halos sumabog na ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. Grabe ang trip ng batang to. Kakaiba. Kita ko ang sunod-sunod na kagatlabi ni Pia. Muli siyang nagsulat pero this time ay mahaba-haba na. Pagkaabot sa akin ng notebook ay ngumiti siya sa akin. Mapungay ang mga mata ni Pia. Napalunok ako at pasimpleng dinikit ang aking balat sa kanyang balat. Napaigtad si Pia pero hindi naman nagreklamo. Ngumiti lang siya at minuso ang notebook. Ngumiti din ako at sinimulan kong basahin ang kanyang sinulat. Pero napanganga ako sa nakita. Labas mo ulit yan kuya. Gagawin ko ulit yung ginawa natin dati. Ang nakasulat. Napatingin ako sa kanya at sumenyas kung hindi ba siya nagbibiro. Ngumiti ang dalagita. Pasimpleng umusog palapit sa akin. Napatingin ako kay Alvin. Kaya pala malakas ang loob ng loka. Tulog na ang kapatid ko at nakahiga ang ulo nito sa lamisita. Tuluyan nang tumabi sa akin si Pia. Kuya, bulong niya sa akin. Pucha, napakabango ng hininga ng babaeng to. Anong ginagawa mo? Taranta kong tanong. Shh, baka magising si Alvin. Bulong ni Pia. Napalunok ako't muling nagtanong. Ano na namang nangyayari sa'yo? Tanong ko at ngumiti si Pia. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kuya. Napalunok ako. Sige, ayos na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sa susunod na lamang ulit.
Napag-iwas ko pero hindi siya sumagot. Bagkus ay mas lalo pa siyang lumapit sa akin. Napanganga ako. Hindi ako makapaniwala sa babaeng to. Kani-kanina lamang ay akala mo hindi makabasag pinggan. Pero ngayon, siya pa ang kusang gumagawa ng kalukuhan. Tumitig si Pia sa akin. Namumungay ang kanyang mga mata. Natigilan ako sa pagtama ng aming mga paningin. Bumaba ang aking mga mata sa kanyang muka. Maliit na ilong, medyo may katambukang pisngi. Makapal, ngunit maliit na mga labi. Napalunok ako ng sunod-sunod. Parang magnet na lalo pang naglapit ang aming mga muka. Sa huling pagkakataon, sinikap kong kontrolin ang sitwasyon. Baka kung ano nang magawa ko sa'yo, umuwi ka na. Bulong ko dito. Pero nagulat ako sa ginawa niya. Imbis na sumagot, lalo niya pang nilapit ang mukha niya. Hanggang sa halos magdikit na ang mga ilong namin. Kuya, baka matutulog na sila nanay. Napalunok ako lalo't kinakabahan. Oo nga, kaya umuwi ka na. Katwiran ko dito at ngumiti si Pia. Mamaya na, turuan mo muna ako. Kanina pa kita tinuturuan. Pero umiling siya sa akin. Ibang lesson naman. Wika niya kahit nagulat ako. Grabe talaga tong babaeng to. Wala sa loob na napatingin ako sa kapatid ko. Tulog na tulog pa rin ito at nakahimlay sa lamisita. Bumaling ang tingin ko kay Pia. Nagkatitigan kami ng ilang minuto. Hanggang sa tanggapin kong muli na naman na nahulog ako sa aking nararamdaman. Tinapik ko ang kamay ni Pia. Umangal siya pero hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti ako dito. Sumunod siya at nagpaubaya. Muli ako napatingin sa kapatid ko na tulog pa rin. Kuya, anong ituturo mo? Tanong niya sa akin kahit napaisip ako. Nanabik ng may maalala. Kinuha ko ang papel na pinagsusulatan niya at tinuro ko yung isa ron. Natigilan si Pia at pagkuway napakagat labi. Ito ba talaga yung gagawin ko? Tumango ako at sumenyas na wag maingay. Ayaw mo ba? Nagkandailing si Pia. Syempre, gusto. Ngumiti pa ako at lalong nag-init ang aking nararamdaman. At doon ay ginawa nga ni Pia ang bagay na makakapaghatid sa akin sa dulo. Wagi si Pia na naparamdam niya sa akin ang bagay na iyon. Nang matapos, agad kong inayos ang aking sarili at tinulungan si Pia. Bago kami lumabas ng pintuan, lumingon siya sa akin ngumiti pa. Napangiti rin ako. Sa huling pagkakataon, nagdikit ang aming mga labi at nagsalo sa halikan na iyon. Hinatid ko hanggang sa harap ng tindahan nila si Pia, kung saan nakasimangot na naghihintay ang kanyang ate. Paglapit namin ay pinitik nito ang sigarilyong hawak. Nagulat ako nang hatakin nito ang kamay ng kapatid. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Tahimik lamang si Pia. Nabwisit ako't nakailam. Hoy Polly, dahan-dahan ka naman sa kapatid mo. Nag-aaral ng mabuti yung bata eh. Dapat nga ikaw yung tumulong sa kanya. Hindi yung naghahanap pa siya ng tulong sa ibang tao. Galit na sabi ko dito. Napaismid ang kanyang ate. Dami mong sinasabi. Lalo kong naasar. Magsasalita pa sana ako pero inawat ako ni Pia. Okay lang kuya, salamat ha. Marami kong natutunan ngayon. Wika niya kaya tumango na lamang ako. Pero ang mata ko ay nasa kapatid niyang ubod ng sama ng ugali. Nagbabanta ang aking tingin. Humirap lamang ito. Bilisan mo dyan Pia, sarado mo yung gate. Utos nito at nagpauna na sa pagpasok. Naiwan kami ni Pia sa tapat. Hinawakan niya ang aking kamay. Huwag mo siyang intindihin kuya. Dapat lumalaban ka eh. Inaabuso ka ng mga yan. Wala na nga silang natutulong eh. Ngumiti lang si Pia. Wala naman ako magagawa eh. Kumunot ang aking noo. Sumbong mo sa nanay mo o kaya sa tatay mo. Kahit isumbong ko kay nanay siya pa rin naman ang kakampihan. Favorite si ate ni nanay. Si tatay naman si kuya. Hayaan mo na kuya. Salamat ulit ha.
Nakaramdam ako ng awa dito. Lumingon-lingon siya sa paligid at bigla na lamang tumingkayad. Hinalikan niya ako sa pisngi na aking kinagulat. Salamat ulit sa mga tinuro mo ha. Sa susunod, magaling na ako. Pilyang sabi niya at pumasok na sa loob ng gate. Agad niya itong sinarado. Naiwan akong tulala doon. Hawak ko ang pisnging sinayaran ng kanya mga labi. Pagkuway unti-unting napangisi. Tabi na lamang humanong. Kinalabit ko ang driver ng tricycle. Agad namang nagmaniobra ang matanda at tinabi sa gilid ang sasakyan. Mabilis ako lumabas at umikot sa pwesto niya. Dinukot sa bulsa ang 20 pesos at inabot rito. Matapos kong matanggap ang sukli, saglit ako napatingin sa tindahan ni Aling Gloria. Umaasang masisilayan ko ang mukha ng maganda niyang anak. Pero bigo ako. Mag-iisang linggo na rin ang nakararaan nang huli kaming magkausap. Naging abala din kasi ako sa trabaho, kaya agad ako nakakatulog pag uwi sa bahay. Saglit na nagtalo ang aking isip kung bibili ba ako ng kahit ano, ngunit mas pinili ko na lamang na pumasok sa loob. Mga hawakan ko na ang doorknob nang bigla itong magbukas at tumambad sa akin si Alvin na nakasuot ng uniforme. "Uy, kuya," bati niya sa akin. "Tumango lamang ako dito." "Oh, ang aga mo ata. May practice kami sa play namin sa English. Dagdagan mo naman tong baon ko. Tigilan mo nga ako, wala pa akong sweldo." Akmang isasara ko na ang pintuan nang muli akong tawagin ng mukong. Kuya nga pala," tawag niya sa akin. "Oh," tanong ko paglingon. "May meeting ako sa Sabado. Attend ka naman. Ayaw ni nanay. May pupuntahan daw sila ni Aling Gloria." Sagot ni Alvin. Napasimangot ako tagad na umiling. "Para kang sira. Alam mo namang may pasok ako ng Sabado at Linggo." Napakamot sa batok si Alvin. "Okay lang naman sa akin. Pero paano si Pia?" Natigilan ako. "Oh, ano namang meron kay Pia?" General meeting kasi yun eh. Lahat ng year, sabay-sabay na meeting. Kung aalis si Aling Gloria kasama si inay, wala ring aatin sa kanya na matanda. Sagot ni Alvin. Napakunot ang aking noo. May kuya din yun ah. Hindi ko naman responsibilidad si Pia. Nasabi ko lang naman, sige na nga, dagdagan mo na kasi yung baon ko. Ungot pa ni Alvin. Hindi na ako nagsalita at pagkuway dumukot ng pera sa bulsa. Napangiti ang mukong nang makita ang 100 hawak ko. Pero agad ko rin yung binalik sa bulsa at dumukot pa hanggang sa mahuli ko ang 20 pesos at inabot yun sa kanya. Natawa si Alvin. Ano ba yan? Rojas na naging Quezon pa? Natawa rin ako. Quezon o wala? Mabilis na inabot ng mokong ang pera at tatawa-tawang sinara ang gate. Napailing na lamang din ako tuloy nang pumasok sa loob. Naabutan ko si inay na nanonood ng TV. Agad ako lumapit para magmano. Pagkuway na upo sa tabi niya. Nay, anong sinasabi ni Alvin? Aalis daw kayo ni Aling Gloria sa Sabado? Dinampot ni inay ang remote. Pagkuway tinutok sa TV. Oo, nagpapasama si Gloria. Nakalimutan ko kung saan. Nasabi sa akin ni Alvin na may meeting daw sila sa Sabado. Isa pa nga yan eh. Naka-oo na ako kay Gloria nung sinabi ng magaling mong kapatid. Alangan namang umatras ako. Baka kung ano pang sabihin. Kwento pa ni inay. Natahimik ako saglit. Pagkuway sinaboses ko na lamang ang kanina ko pa gustong itanong. Sabi ni Alvin, general meeting daw. Lahat daw ng year. Di may meeting din sila Pia. Sino nga atin dun sa bata? Tanong ko ng dahan-dahan. Natigil sa paglilipat ng channel si inay at tila napaisip. Di yung mga kapatid niya. Sabi ni Alvin, hindi daw iniintindi ng mga kapatid si Pia. Sigurado, kahit magsabi yung bata hindi yun papansinin. Kumunot ang noo ni inay at napatingin sa akin. Anong magagawa ko? Ako ba yung nanay niya? Bakit ba ganyan ka na lamang kung mag-alala dun kay Pia? Tanong ni inay. Naumidang dila ko at saglit din ako hindi nakapagsalita. Mabilis ako nag-isip ng idadahilan. Napapalapit na rin sa akin yung bata. Ako ba naman ang nagtuturo eh? Nakukwento niya sa akin na hindi halos siya nakakapaglibang gawa ng mga trabaho sa bahay nila.
Wala namang kwenta yung dalawang mas matanda. Pinakatitigan pa ako ni inay bago napabuntong hininga. Alam mo, tama ka nak eh. Minsan nakikita ko yung mga kapatid niya na nandun sa labasan nakatambay. Samantalang si Pia hindi magkanda o gagas sa pagbabantay sa tindahan nila at sa pag-aalaga ng kapatid. Gatong ni inay. Napangisi ko ng lihim. Mabuti na lang at nakalusot ako kahit papaano. Bakit ganun, Nay? Parang hindi pantay yung pagtingin ni Aling Gloria kay Pia. Natahimik si inay. Maya-maya ay iniba niya ang usapan. Kumain ka na ba? May ulam pa ata dyan sa kusina. Nagtaka ako. Hindi ako nagugutom, Nay. Nag-breakfast kami ng team eh. Sige, bakit di ka pa matulog? May pasok ka pa mamaya. Suwestyon ni inay. Tumango ako. Sinubukang ibalik ang pinag-uusapan namin. Bakit, Nay? May problema ba kay Aling Gloria? Naglipat-lipat ng channel si inay hanggang sa matapat siya sa Itbulaga. Hindi na ito nagsalita pa na talagang pinagtataka ko. Hindi na rin ako nagsalita pa. Marahil ay sensitibo ang paksa tungkol kay Pia at may nalalaman si inay pero ayaw nitong sabihin. Tumayo na ako at nagsimulang maglakad sa hagdan nang muling tawagin ako ni inay. Nak! Po! Bumuntong hininga si inay. Si Pia, napapansin mo bang wala siyang kamukha sa mga kapatid niya? Napaisip ako at unti-unting napanganga sa ideyang pumasok sa aking kukote. Huwag niyong sabihin na ampun si Pia. Natatawang umiling si inay. Hindi, pero hindi rin siya anak ni Gloria. Anak siya sa ibang babae. Natigilan ako sa narinig. May ibang asawa yung tatay ni Pia. Ikala ko nagtatrabaho sa ibang bansa yun. Nagkibit balikat si inay. Palusot lamang yun ni Gloria para hindi pagchismisan ng mga kapitbahay. Sumama sa ibang babae dati si Roger. Tapos pagbalik, may anak na. Syempre, galit na galit si Gloria. Pero wala siyang magawa kasi wala naman siyang trabaho. Si Roger lang yung bumubuhay sa kanila. Kaya ayon, napilitan siyang tanggapin si Pia. Nagbigay ng pera yung tatay ni Pia pang simula. Ayan, may tindahan na sila. Napanganga ako sa revelasyon ni inay. Hindi ko maintindihan pero parang nauunawaan ko na si Aling Gloria. Pero hindi naman kasalanan ni Pia yung nangyari. Bakit yung batang naghihirap? Nagkibit balikat si inay at pinatay na ang TV. Nilak mo ba yung gate? Oo, Nay. Ano na? Tsaka asan yung tatay ni Pia? Nagkibit balikat si inay. Nagpauna na siyang umakyat ng hagdan. Aba malay ko. Tanging nasabi niya at tuloy ng umakyat. Naiwan ako sa bukana ng hagdan na natitigilan sa mga bagong nalaman. Lalo ko nakaramdam ng awa kay Pia sa mga narinig. Lumipas sa mga araw, medyo madalang ko na lamang kung makita si Pia. Hindi rin ito nagpunta ng off ko para sa tutorials namin. Hindi ko maintindihan pero parang namimiss ko siya. Paminsan-minsan ay tinatanong ko siya kay Alvin. Wala rin namang maisagot ang mokong dahil abala din ito sa pag-aasikaso ng mga aralin. Isang gabi, eksaktong kalalabas ko lang ng gate namin para pumasok nang lumabas din si Pia. May hawak itong notebook. Napatingin sa akin ng dalagita na nagliwanag ang mukha. Hi Kuya Aaron. Masiglang pagbati nito sa akin. Napangiti rin ako. Lumapit si Pia sa akin at sumabay sa paglalakad. O kamusta? Hindi ka nagpunta nung isang araw ah. Natigilan ng dalagita at malungkot na napangiti sa akin. Maraming ginagawa sa tindahan. Nakakagalitan lang ako ni inay. Muli na naman ako naawa sa bata at nadagdagan ang inis ko sa nanay na to. Pero bigla din ako natigilan nang maalala ang kwento ni inay. Ngumiti lang ako at ginulo ang kanyang buhok. Ayos lang yan. Hindi mo naman ako kailangan eh. Bakit hindi? Tanong ni Pia. Magaling ka na eh. Napahinto sa paglalakad si Pia at napangiti. Ano? Magaling na ako ron? Napanganga ako. Mabilis na lumingon sa paligid. Bibig mo naman. Baka may makarinig sa'yo. Bumungis-ngis ang dalaga at biglang umangkla sa aking braso. Pasok ka na kuya? Lambing niya sa akin. Napalunok ako nang maamoy ang kanyang kabanguhan. Oo eh. Mahinang sagot ko.
Sayang, piilyang sabi ni Pia. Natawa na lamang ako ng mahina. Oh, saan ka ba pupunta? Gabi na. Nginuso ni Pia ang malapit na computer shop. Magko-computer lang kuya. Napakunot ang aking noo. Bakit ngayon lang? Anong oras na oh? Sabi ko at pasimpleng sinilip ang aking relo. 10 minuto bago mag-alas 11. Ngumiti lamang ang dalagita. Hindi ako makalabas kanina eh. Wala kasing bantay. Tanging nasabi niya at muli ay naawa na naman ako sa sitwasyon ni Pia. Huminto na kami sa tapat ng shop. Sige kuya, dito na ako. Paalam niya at napatingin ako sa saradong computer shop. Alam kong bukas yun dahil may naririnig kami nagsasalita sa loob. Pero batid ko ring puro lalaki ang naglalaro. Napatingin ako sa itsura ni Pia. Bagamat simple ang suot nitong t-shirt na dilaw at short, masasabi kong kaakit-akit pa rin ang paningin ng itsura ng dalagita. Dagdag pa, ang basang buhok at sariwang amoy. Maraming magkakagusto dito at kabilang na siya doon. Napalunok ako. Nag-aalala sa kung anong maaaring mangyari sa bata sa loob. Sabihin ng marumi yung isip ko, pero sa lugar na halos puro lalaki lang ang nagpupunta. Malaking bagay na ang may dumayong ganito kagandang babae. Dagdag pa, na 10 oras na ng gabi. Napabuntong hininga na lamang ako dahil sa kawalan ng magawa. Ngumiti si Pia at hinawakan ang aking braso. Okay lang ako kuya. Napangiti rin ako ng kimi. Sigurado ka? Tumango ang dalagita. Kailangan ko na kasi ito bukas eh. Muli akong napahinga ng malalim. Sana sinabi mo ng mas maaga. Sa bahay ka na lang nag-computer. Napangiti siya. Nagpunta ako sa inyo kanina eh. Sabi ni Alvin, tulog ka pa raw. Ganun ba? Dapat pumasok ka na lang. Ngumiti si Pia at marahan akong tinulak. Kuya, baka malate ka. Okay lang ako. At ubili ako naglakad palayo. Kumakaway lang si Pia. Napailing ako at mabilis na naglakad pabalik. Nagtaka ang dalagita. Kuya. Kinatok ko ang shop. Ilang saglit lamang ay bumukas ito at tumambad sa aking mga mata ang ayaw ko makita. Puno ang shop ng mga binatilyo. Halatang naglalaro ng Dota. Napatingin ang iba kay Pia at nagbulungan. Lalo akong nakaramdam ng inis at kaba dahil sa sitwasyon ni Pia. Lumabas ang may-ari ng shop na aking kababata. O Aaron, laro ka? Hindi ba may pasok ka? Nandyan ba si Alvin? Sinilip ng tropa ang loob ng kanyang shop. Alvin, nandyan ka ba? Tanong nito sa mga player. Hindi nagtagal ay lumabas ang aking kapatid. O kuya. Tinapik ko sa balikat ang may-ari ng shop at inakay sa di kalayuan si Alvin. Si Pia, magko-computer daw. Samahan mo ha. Siguraduhin mo makakauwi ng maayos. Nagtaka si Alvin at napatingin kay Pia. Bakit? Gabi na. Ngumiti lang ang dalagita. Huwag ka na magtanong. Etong 50, panlaro mo. Basta pauwiin mo muna si Pia bago ka maglaro ah. Napangiti si Alvin at mabilis na sinilid ang pera. Sige kuya. Kahit papaano nakaramdam ako ng kapayapaan sa ideyang may titingin na kay Pia. Binalingan ko naman ang dalagita. Samahan ka ni Alvin hanggang sa makauwi ka ha. Huwag ka na magreklamo. Sabihin mo sa akin kung iniwan ka niya na ha. Matamis na ngumiti si Pia at tumango. Salamat Kuya Aaron. Salamat din sa iyo Alvin. Napakamot na lamang sa batok ang aking kapatid. Tinapik ko sa balikat si Alvin bago marahang naglakad palayo ron. Nakaramdam ako ng kaginawahan sa isiping nakagawa ko ng mabuti sa kapwa.